Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Halos 200,000 senior citizens sa Maynila ang nagsimulang tumanggap ng kanilang quarterly allowance noong Lunes. Marso 10, dinoble ng pamahalaang lungsod ang allowance ng mga senior citizens sa 1,000 kada buwan na nagkakahalaga ng 3,000 kada quarter. Iniuugnay ni Manila Mayor Honey Lacuna Pangan ang pagtaas na ito sa epektibong pagkolekta ng kita at maingat na pamamahala ng mga pondo ng lungsod. Ang lungsod ay lumipat sa isang quarterly na schedule ng pagpapalabas upang mapabuti ang proseso ng pamamahagi sa halip na ang nakaraang 4 na buwang pagitan. Ang pagbabago ay kasunod na ng mga pagpapabuti sa pagpapatunay ng pagpapatala ng senior citizens. Para sa payout sa Marso, 194,000 senior citizens mula sa 6 na distrito ng Maynila ang tatanggap ng kanilang allowance. Distrito 1, 43,15 na seniors. Distrito 2, 27,39 na seniors. Distrito 3, 22,805 na seniors. Distrito 4, 31,77 na seniors. Distrito 5, 36,603 na seniors. Distrito 6, 31,986 na seniors. Nagsimula na ang mga pagbabayad para sa mga seniors sa Distrito 1 at 2, kung saan susunod ang mga natitirang distrito ayon sa naka-schedule ng Office of Senior Citizen Affairs, OSCA. Ang bawat senior na nakarehistro mula Enero ay tatanggap ng buong 3,000 quarterly allowance. Ang mga nakatatanda na naging 60 taong gulang noong Pebrero o Marso ay makakatanggap ng prorated na halaga batay sa bilang ng mga buwan na sila ay naging karapat-dapat. Ang mga disbursement ay gagawin ng personal sa pamamagitan ng barangay assisted distribution. Yung mga tauhan ng barangay at mga OSCA team ay magsasagawa rin ng mga home visit para sa mga nakatatanda na hindi makadalo sa nakatakdang pamamahagi. Ipinaliwanag ng local chief executive na hindi na ipinagpatuloy ang debit card system dahil sa mga issue, gaya ng nakalimutang password at mga nawalang card. Sa mga personal na paglabas, tinitiyak namin na ang bawat senior ay tumatanggap ng kanilang allowance ng buo. Sabi niya, idinagdag niya na ang bagong sistema ay idinisenyo upang matiyak ang isang mas maayos at mas secure na pamamahagi ng mga allowance sa mga senior citizen sa buong lungsod. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!